hindi tayo iniwan ng Diyos. Kaya papasok tayo na may pagpapasalamat, pagpupuri, at pusong handang sumbamba sa Kanya. Amen? Tayo po ay umikot, i-welcome po natin at bawat isa, kamayan natin sila, ang ating mga kapatigan po, at let's declare blessings. Kumuha po tayo ng ating partner at declare blessings. We exist to glorify God by obeying His great commandments and fulfilling the Great Commission. IRM Vision, redemption and transformation of all nations. IRM Creed, I worship God, the great I am, Redeemer and Master, who values my faithfulness as He expects humility and integrity in all my words and deeds. I belong to a church that exists to love God above all and share His love with others. I belong to a church that nurtures a relationship with God and people. I belong to a church that impacts our community, our country, and the world. I belong to a church that embodies servant leadership. A church rooted in the Word of God, a church united in prayer, a church commissioned to become intentional in redeeming lives and making disciples. This is who I am IRM. At ang ating pong scripture for today, makikita sa Psalms 34 verses 17 to 19. The righteous cry out and the Lord hears them. He delivers them from all their troubles. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Samahan niyo po ako sa pasilang panalangin. Father God in heaven, Lord, sa hapon na ito, Lord, when I welcome po namin ang iyong presensya, O God, ang iyong banal na pangalan, O Lord. Lord, sa hapon na ito, Lord, kami ay magpupuri sa iyo, Lord. But before that, O God, please cleanse our heart and minds, O God, para, O Lord, mas maintindihan namin, O Lord, ang iyong message, O God, sa hapon ito. Lord, kayo po, O God, ang mag-anoint, O God, sa lampin, O God. Patuloy po kayo, O God, na mangusap sa amin, O God, sa aming messenger, O God, na through Him, O Jesus, kami po, O Lord, ma-feed lang po namin ang aming mga spirits, O God. Lord, sa hapon na ito, O God, ikaw po ang aming nilalagimlang. Ang pagsambang ito ay para sa iyo at dahil lang sa iyo. Lord, sa hapon na ito, nawa po, O God, huwag niyo po kaming hayaan, O God, na lumabas sa silid na ito, O God, na hindi nakita namin mga spirit through your revelation, Lord. Lord, kayo po ang mag-anoint sa bawat, O God, sa bawat isa sa amin, O Lord. Salamat sa iyo at ilang pagmamahal, sa iyong walang sawang pagmamahal sa amin, O God. Sa isang linggong ng daan, na kung saan kami ay iyong iningatan, O God, na Lord,
magsamba sa iyo, God. Through our praises, O God, may your name be glorified, Lord. Lord, all of these things, O God, we entrust in your name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Purihin po ang Diyos. Sige po, tuloy po tayong nakatayo. Sino pong excited na pumunta ngayong hapon? Amen! Amen. Pwede mo bang sabihin sa kaliwa mo? Sa kaliwa mo, sabihin mo. Kaliwa. Sabihin mo, kapatid. Kapatid! Isa lang ang goal natin today. Isa lang ang goal natin today. Sabihin mo naman sa kanan. Sabihin mo naman po sa kanan, pagkakaiba man tayo ng sitwasyon ngayon, Iba man tayo ng situation today. at ikaw naman, sabihin mo kay Lord, ako'y magpupuri Ako ay magpupuri. at magpapasalamat sa iyo, Panginoon, ngayong hapon. Amen. Ang sabi po ni David, Amen. sabi po ni David sa Psalms 34, wait lang po. Psalms 34, 1-3. Ang sabi po doon, pupurihin ko ang Panginoon sa lahat ng oras. Ang aking bibig ay hindi titigil sa pagpupuri sa Kanya. Ipagmamalaki ko ang gawa ng Panginoon, maririnig ito ng mga api at sila'y magagalak. Halika kayo, ipahayag natin ang kadakilaan ng Panginoon at itataas natin ang Kanyang pangalan. Mga kapatid, ang pagpupuri natin ngayon at ang pagpasalamat natin sa Panginoon na hindi magbabase sa sitwasyon na napagdaanan natin ng mga nakaraan, kundi kung gaano kabuti ang Diyos sa bawat isa sa buhay natin. Amen? Halika kayo, tayo po ay magpuri sa Panginoon. Amen. Sige po, pwede po tayo pumalakpak, tumalon, lumigaw, tumayaw. Pinapuri ng Diyos, pagpapala niya sa ating lubos-lubos. Ang kapangyarihan, siya sa ating nagmamahal. Halina, siya'y pagsalamat. Halina, purihin ang Diyos. Pagpapala niya sa ating lubos-lubos. Ang kapangyarihan, siya sa ating nagmamahal. Halina, siya'y pasalamatan. Ng Diyos.
Sige po, pwede po ba natin palakpakan ulit si Lord? Meron lang po akong konting i-share. Actually, napanood ko lang to sa Facebook. May dalawang streamer doon na nag-uusap. Yung isa bagong nakakilala lang kay Lord at yung isa hindi niya alam na dati ng Christian. So habang nag-share siya, umamin yung isa, sabi niya, dati na akong Kristiyano, dati na akong born again Christian, pero nag-backslide ako. So sabi nung nag-share, dalawa yung naramdaman niya, masaya kasi Kristiyano pala yung isang nag-i-stream din, yung kausap niya lagi. Pangalawa, malungkot kasi nag-backslide. Hindi ko po kinokondem yung mga streamer na yun or sino man yung tao. Wala akong kinokondem. But, na-caught yung attention ko doon sa sinabi niya. Ang sabi niya kasi, alam mo, ang sarap sa feeling ng Lord, masarap sa feeling ng Diyos. Sabi niya, babalik ako kay Lord pag okay na ako. Babalik ako kay Lord pag maayos na ako. Pero sabi ko, tama po ba yun? Tama po ba na kaya ba ng taong bumalik kay Lord? Kasi di ba dapat aminin natin sa sarili natin na kailangan natin si Lord para makabalik tayo sa Kanya. Na siya lang yung may kakayanan mag-restore ng kung ano man yung mga nawala sa atin. Maybe napagod siya, maybe kung ano mang kasalanan may nagawa siya. Ganun din tayo. Pwede tayong mapagod, pwede tayong magkasala, at pwede tayong mapalayo sa Panginoon. Pero ang maganda po doon, dapat aminin natin sa Panginoon na, Lord, restore mo ako kasi hindi ko kaya na wala po kayo. Hindi ko kaya magbago. Kung kaya mo man, kailan pa? Baka matagal pa eh. Aminin mo sa Diyos na kaya mo dahil siya lang yung magre-restore sa'yo. And naalala ko po yung sinabi po ni David sa Psalms 23, verse 3. Ang sabi po doon, He restores my soul. He leads me in path of righteousness for His name's sake. Walang ibang magre-restore sa'yo, kapatid, kundi ang Panginoon lamang. Yung restore po na binabanggit doon is return or bring back. Ang sabi po doon, di ba naaral po natin yung pagpapastol, ang mabuting pastol. Ang sabi po doon, yung nagpapastol daw, handa siyang lumabas. Handa siyang umalis para hanapin yung isang naliligaw or pagod na tupa at ibabalik niya ito sa tamang landas. Ang restoration ni Lord ay hindi one-time event. Kung lagi man tayong feeling natin na papalayo tayo, nanghihina tayo, yung restoration ni Lord tuloy-tuloy at aktibong proseso. Araw-araw ay panibagong pagkakataon. At sa araw na ito, huwag na natin pagkapasin ang restoration na gagawin ni Lord ngayon. Pwede mo bang sabihin sa sarili mo, Lord, Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. This time, di kita bibiguin. This time, ako'y magtatapat sa iyo. Maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Pwede ba natin gawing panalangin to? Kabanalan, Lord, Ikaw lamang. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita
Pwede na po tayo umupo. And now, it's time to feed our soul. I-welcome po natin ang ating napakagwapong pastor. Galing pa sa napakalayong Emirates. Ito po ay napakatangkad. Basta pinakagwapo. Dalawa silang pastor. So ngayon, let's welcome po Pastor Olan Alaga. Amen. Amen. Wow, dami po natin. Ano po bang gagawin ko dito microphone? Hindi po ba ako dyan sa likod? Asa yung mic niya? Okay. Sobra ko po kayong namiss, mga kapatid. Namiss niyo po ba ako? Yeah. Ilang araw na lang po at matatapos na ang May. Matatapos na May. Diba? Tapos June na sa next ano. Okay. And yeah, so namiss ko po kayo ng sobra and meron po ako nakikita mga bago sa aking mga paningin, aking pang mga VIPs. At yung mga ating mga kapatid dyan sa likod. Yeah, so nice meeting you. I hope makapagkwentuhan tayo mamaya sa mga susunod. Okay, so tayo po mga kapatid ay nagpapatuloy. Actually, dapat, ako yung mag-speak dapat sa last Saturday. But, last Sunday of the month. Kaya lang, binuod ko po ng isang linggo. So, kaya ako po ay naririto sa inyong harapan. Okay, so ang topic po natin mga kapatid, na pag-uusapan po, ito po ay ayon pa rin sa ating pong tema about resurrection. So ito po ay, yan po yung ating theme this whole month of May. So ngayon po, pag-usapan po natin ito pong tanong na ito. Do you believe this? Di pa nagsisimula, tanong na agad, ano? Naniniwala po ba kayo? Saan? Wala pang yung pinaka-main po na ating pag-uusapan. Okay, so ito po mga kapatid, basahin po natin muna ito pong John chapter 11 verses 25 to 26. So mamaya po, himay-himay po natin to, titinan po natin yung konteksto po ng John chapter 11. Bakit po nabanggit po ni Jesus to? Maaari po ba tayong tumayo mga kapatid muli? Pasensya na po, bilang paggalang po sa salita ng Diyos. At basahin po natin ito. Ready? Go! Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they die, and whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this? Ayun pala yung point. Before we umupo, tayo po muna ay muli manalangin. Muli po, aming Panginoong Jesus, maraming salamat po sa opportunity na kami po ay nagkasama-sama para po, Lord God, for one purpose, and that is to praise and worship your name. Lord, once again, ihanda niyo po ang mga puso, buksan niyo po ang aming isipan, Panginoon, ang mga puso, handa po kami, Lord God, makinig sa nais na sabihin sa amin. Sa pangalan ni Jesus, everybody say Amen. Amen. So mga kapatid, sige po, makakapo na po tayong lahat. Maraming salamat po sa inyong pagtugon sa pagtayo at pagbabasa po ng salita ng Diyos. So ngayong oras po na ito mga kapatid, gusto ko pong dalhin tayo sa isang eksena na punong-puno. Doon po sa ating nabasa, sa ating pag-uusapan, punong-puno ng luha, confusion, delay, sakit, at syempre higit sa lahat pag-asa. Kasi ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng pag-asa. Amen po ba? Amen. So ang John chapter 11 po mga kapatid ay hindi lang po siya kwento tungkol sa pagkabuhay ni Lazarus. Kasi dyan po iikot yung ating pong mensahe. So ito po ay isang revelation kung sino ba talaga si Jesus. Alright? So at sa passage po ito mga kapatid na ating pong binasa, may kita po natin ng isang pinakamalalim na declaration po ni Jesus. Sabi po dito ay, I am the resurrection and the life. So mga kapatid, alam na po natin, lahat po tayo ay dumarating sa punto ng ating buhay na ating pong mararamdaman. Maybe isa po kayo dito na parang huli na ang lahat. Pero pa kayo mga ganong damdamin na parang huli na ang lahat, Lord. It's too late. Parang merong namatay na pangarap. May mga ganun ba kayo bisa na dialogue sa buhay ninyo?
na parang wala ng pag-asa, Lord, itong aking hinihingi o hinihiling o hinihintay sa iyo. At minsan sabihin natin, Lord, parang ang tahimik mo. Yung mga ganun ba kayong feeling? Minsan? O ako lang yun? Sige, ako na. Diba? Okay. So at minsan, ang pinakamahirap tanggapin ay hindi ang suffering mismo, kundi ang katahimikan ni God habang tayo ay nakakaranas ng mga paghihirap. So ganito po yung naranasan ni na Martha at ni Mary. So siya po ay, yung pong dalawang magkapatid na to, ay nagpadala ng mga tauhan para po bigyan ng mensahe. Kasi noong time na yun, wala pa namang WhatsApp wala pa namang Messenger, wala pa namang... Talagang kailangan lakarin mo o puntahan mo. So, ang sabi ng mga pinadala ni Martha at ni Mary, Lord, the one you love is sick. Mapabasa niyo po yan sa John chapter 11. So, parang sinasabi po nila, Lord, alam po namin mahal mo kami. Kaya alam namin, Jesus, sa pupunta ka agad. Sa palagay niya, pumunta ba si Jesus agad? Hindi, right? Hindi agad siya dumating. At sabi po sa verse 5, hindi ko na po nilagay dyan, sabi sa verse 5, mahal ni Jesus ang magkakapatid na Martha, Mary, at Lazarus. Imagine, no? At habang sila ay naghihintay, namatay si Lazarus. So alam nyo, habang ginagawa ko to, minsan minsan naisip ko, ito rin yung struggle natin, ang bawat sa atin. Minsan sabihin natin, Lord, bakit delayed? Lord, bakit parang hindi ka kumikilos? Lord, bakit parang hinayaan mo lang na mangyari to? Pero gusto ko pong maintindihan natin lahat that God's delays are not God's delays. So may mga ginagawa po si Lord behind the scenes na hindi po natin o hindi pa natin nakikita. Okay? So patuloy po tayo. So pagdating po ni Jesus sa Bethany, kung saan nakatira po yung magkakapatid, 4 na araw nang patay si Lazarus. At sinabi ni Martha, Lord, kung nandito ka lang sana. So imagine niyo na lang, na kayo ay nasa St. Peter. Tapos si Martha nakaupo dyan sa harapan. Naka-black. Diba? Tapos nakatingin doon sa kanyang kapatid si Lazarus. Tapos wala, parang ganito lang, parang ganyan. Okay. So tapos dumating si Jesus. Tapos nakita ni Martha si Jesus. Tapos tumingin lang siya siguro, mukto pa yung mga mata. Jesus, kung nandito ka sana. Diba yung word na yun, very meaningful napaka... So she was hoping, nandun yung pananampalataya, pero that moment, ramdam na ramdam mo na si Martha ay sugatan. Tama? At parang may panghinayang, nandiyan ka lang sa... Papunta kami ng mga tauhan, hindi ko kung buhay pa sana yung kung sa puntahan, hindi sa amin. So at baka may mga tao rin dito, mga kapatid, o mga kapatid natin, na ganun din. Merong faith naman. Andun may pananampalataya, pero napagod lang. Merong faith, pero confused na. Nandito ba talaga si God? Talaga may masagutin ni God yung prayers ko. Yun namang prayer ko is hindi naman masama. Wala naman ako nakikita masama sa prayer ko, pero bakit hanggang ngayon wala pa? Merong faith, pero dahil sa dami ng mga nangyari in the past, sugatan. And then, sa pagdalamhati po ni Martha at ni Mary, so binigyan po siya ni Jesus ng pag-asa at ng assurance. So si Jesus hindi siya nagbigay agad ng explanation di ba? Kagaya, ano ba nangyari? Bakit ba kasi nagkasakit? Baka naman nasobrahan sa trabaho. Walang ganon. Walang ganon sinabi si Jesus. So hindi siya nagsalita ng kahit ano. Hindi sinabing, pasensya na Martha kasi medyo traffic dyan sa roundabout Ang dami kasing camel na umiikot-ikot, tumatawid. Saka yung donkey na sinakyan namin, napakabagal. Walang ganon. So talaga may kita natin talaga na si Jesus tahimik lang. Yeah. At nagbigay siya ng revelation. At sinabi niya, I am the resurrection. Imagine mo statement na yun, no? Wow. You are the resurrection. Sabihin, ikaw ang bubuhay sa aking kapatid. Amen.
So nakita ko dito, instead of explanation, Jesus gave her a revelation. So yan po yung unang point natin mga kapatid. Pumunta po tayo sa first point, the person of Christ. So sabi po doon sa verse, I am the resurrection and the life. So maganda mga kapatid, ito ha, kung meron kayong notepad sa inyong phone, magamit nyo sa inyong personal devotion o sa inyong Bible studies, alright, o sa mga future ninyo na pag-aaral. So sabi po doon, the first point, the person of Christ, I am the resurrection and the life. Yun po yung pong phrase po natin nabasa kanina. So mga kapatid, actually napakalalim po ng statement po ni Jesus dito. So hindi niya sinabing, I can resurrect o I can give life. Ang sabi niya, I am the resurrection and the life. So makikita po natin dito sa first point mga kapatid is yung kanyang divine identity. Ang sabi doon, yung sinabi niya, I am. Sabi niyo nga, I am. I am. Yeah. So ang phrase po na I am, yan po yung pangalan mismo ng Diyos. Kaya sabi po sa Exodus chapter 3 verse 14, sabi doon, I am who I am. Nung kausap ni Moses ang Diyos sa burning bush, ito po yung pangalan na ipinahayag ng Diyos. Kaya nung sinabi ni Jesus, I am, hindi lang po siya nagsasalita bilang prophet. So inaangkin niya ang kanyang divine identity. So sabi po sa next verse, sabi doon, before Abraham was born, I am. At dahil dito, gusto siyang batuhin ng mga Hudyo. Yeah. Dahil hindi po siya naiintindihan dahil inaangkin niya, siya ay Diyos. So listen to this mga kapatid, napakahalaga po nito. Dahil, pinampunin nyo kung si Jesus ay hindi Diyos, at di niya sinabing I am, wala siyang authority pagpatawad ng kasalanan. Tama? So wala siyang authority magbigay ng eternal life, at wala siyang power over death. Pero dahil siya ay Diyos, sapat na yung kanyang ginawang sacrifice, diba? Makapangyarihan ang kanyang salita, at totoo ang kanyang mga pangako. Amen? So hindi lamang po identity, but His divine life. Sabi doon, in Him was life. In John chapter 1 verse 4. At sabi pa sa isang verse, sabi doon, all things have been created through Him and for Him. In Him, all things hold together. So hindi lamang po nagbibigay ng buhay si Jesus, siya po ang source o pinanggagalingan ng buhay. So ang ating pong physical life, alam po natin, ito po ay nagmula sa Kanya. Amen? Amen. Ang spiritual life po na meron tayo ay possible lamang dahil po sa ating Panginoong Yesus. Parang yung mga aircon ninyo sa bahay, di ba? Kahit ano pang kaganda ng brand niyan at kahit gaano pa kamahal yan, di ba? At nakakapagbigay sa inyo ng comfort, hindi kayo naiinitan, di ba? Pero kung yan ay sira at hindi gumagana, halimbawa yung AC ng inyong sasakyan, di ba? Nakaramdam ba kayo na ganun? Kasi wala kayong AC, tapos ang init-init, tapos talaga namang tagak-taka yung pawis. Di ba nawawala yung inyong comfort, at least irritable kayo. Diba? Yung pala, wala na palang freon, wala nang gas. So kung walang gano'n, so bali wala rin at mararamdaman mo yung discomfort. Right? Dahil useless, dahil walang gas, hindi nakasaksak, hindi gumagana. So ganun din daw po mga kapatid tayo spiritually. So pwedeng ikaw ay successful, maybe you are experiencing a comfortable life, sabihin mo, wala naman akong problema. Anong prayer request mo kapatid? Wala naman. Siguro kasi okay naman ako, wala naman kay Papi Boy. Wow. Sana all, no? O kaya meron kayong pera, di ba? Meron kayong mga milyones sa bangko. Diba? Maleta. Sino ba yan na may mga milyones sa bangko? May maleta. Okay. Ang mga educated, di ba? Ang dami ng mga accomplishments. Diba? May PhD, may MD, may ABCD, di ba? Alos lahat na ng mga karugtong doon sa pangalan. And popular, but is spiritually dead. Dahil wala. Bakit kaya? Because they are disconnected sa source of life. Dahil wala. So hindi lamang po His divine life and also His divine invitation. So sabi po sa John 10:10, I have come that they may have life and have it abundantly. Sabihin nyo nga po, abundantly. Abundantly. At yan po ang nais niyang Diyos sa atin mga kapatid.
So ang pagiging Kristiyano po mga kapatid ay hindi lamang yung pagiging religious, hindi lamang po yung pagiging moral, hindi yung pagiging mabait. Ito po ay ang pagkakaroon ng buhay kay Kristo. Amen? So kaya mga kapatid, maraming tao, as I conclude this first point, maraming tao physically alive, emotionally active, wala mga problema, socially successful, pero spiritually empty. At baka ang problema mga kapatid ay hindi kakulangan ng achievement. Baka ang problema ay distance from Jesus Christ. Amen? Kaya po tayo narito mga kapatid because we are ambassadors of Christ at tayo ang magdadala sa mga kapatid po natin or mga kasama natin sa trabaho o kapitbahay ninyo na sila ay madala sa paanan ng ating Panginoong Yesus. Amen po ba? So, ang tanong po din mga kapatid, connected ka ba talaga kay Jesus? And I pray na sa oras pong ito, kumilos ang banal na Espiritu sa inyong mga buhay mga kapatid at mangusap sa inyo. Because we believe, and I believe, na ang salita po ng Diyos ay buhay. Amen po ba? So ang tanong, connected ka ba talaga kay Jesus? O baka routine na lang ang Christianity mo? Buhay pa ba ang iyong prayer life? Kumusta po ang inyong prayer life mga kapatid? Ang iyong devotion, pag tuwing umaga, anong unang kinukuha? Cellphone? Cellphone kasi nandun yung Bible app. May point naman. Papatay yung alarm, okay. O kaya nag-post kagabi, silipin na kaya ang aking likes. Diba? Diba? Kaya minsan mas maganda talaga may sariling Bible. Kasi pag meron kang Bible talaga, yung Bible talaga, yung aklat talaga, yung Bible talaga. Puwat ulit. Okay. Sipihin, walang distraction. Kasi minsan pagka ilagay mo pa yan sa home, ano tawag doon? Home screen mo, yung Bible, katabi niya, Messenger, Facebook, TikTok, Instagram, tapos nakita mo, uy, nag-message si ganito, di ba? So kinikilig ka pa. Anong oras na? Maliligo na ako. Wala na. Wala na rin. Okay? So, may intimacy pa ba kayo ni Jesus? Kayo ba ay nag-worship pa din? Actually, yung worship po natin ginawa kayo na. By the way, thank you, Brother Jonas, for leading us in very meaningful, uplifting worship. Yeah. Maulit-uli yan. Diba? Pero mga kapatid, tandaan po natin na ang pagsamba at pagpupuri ay nagsisimula sa ating private na pagsamba sa Panginoon. Dito, we are corporately, diba? Kasama yung mga kapatid natin na nag-worship kay God. Pero dapat uumpisahan natin yung sarili natin. Sa bahay natin, dapat sumasamba tayo doon. Hindi lamang dito, hindi lang every Sunday, kundi araw-araw dapat tayo ay nag-worship kay God. Nakikinig ng worship songs. Tama ba? Amen. Buksan nyo yung Spotify ninyo o kaya YouTube nyo. Diba? O, marami naman mga worship songs doon, tsaka praise songs. Diba? O, dapat kayo, be intentional, alright? O, tapos mag-devotion kayo, magbasa kayo ng Bible, di ba? Madami din namang mga exact verse kagaya ng awit 89, di ba? Na may music. Kasi minsan kailangan be intentional sa ating paglapit sa Panginoon. Dahil kung hindi, aagawin kayo ng kaaway niyan. Papakita sa inyo, ubus na ang gasol, wala pang ulam, late ka na gumising, wala, hanggang di ka na makapag-devotion. Tapos sa maya hapon na ulit. Okay mga kapatid, point number 2, the power of Christ. Sabi dyan, the one who believes in me will live even though they die. Yan pa rin po yung ating verse po natin kanina. So mga kapatid, ang pinakamalaking problema ng tao ay hindi raw kahirapan, hindi sakit, hindi politics. The greatest enemy ng humanity is death. Kasi pag death, wala, finish na. Diba? And makikita po natin dito mga kapatid, ang katotohanan about death, the reality of death. Sabi sa Romans 5, sin entered the world through one man, and death through sin. So malinaw po na ang kamatayan ay bunga po, mga kapatid, ng kasalanan. So hindi po original design ng Diyos ang death. Dumating po ito dahil sa rebellion ng tao. So alam na po natin ang history in Genesis. At lahat po tayo, from there hanggang ngayon, we are all affected. Kaya merong sakit, merong suffering, merong pagkawala, merong kamatayan.
At hindi po tayo makaka-escape dyan dahil lahat po tayo ay darating dyan. Pangalawa, the redemption through Christ. Sabi doon sa Hebrews, mga kapatid, by His death, He might break the power of Him who holds the power of death. So dumating po si Jesus hindi lamang po para turuan tayo. Tandaan po natin, dumating po si Jesus para iligtas po tayo. Amen? Amen. Kasi alam natin, physical death, okay, physical death, tapos na, patay na. So tayo po ay sinave ng ating Panginoong Yesus at ginawa niya po yun sa pamagitan ng kanyang sariling buhay, mga kapatid. Kanyang kamatayan at yung kanyang muling pagkabuhay. Kaya napakahalaga po ng team po natin na to, the resurrection of Jesus Christ. And dito po mga kapatid, mababasa po natin, sabi sa 1 Corinthians, Christ has indeed been raised from the dead. So ang resurrection po mga kapatid ni Jesus, ang center ng Christianity. Kasi kung hindi po nabuhay si Jesus, walang salvation, walang forgiveness, at walang eternal life or walang eternal hope. Amen? Pero dahil buhay si Jesus sa buhay natin, we are victorious. Amen po ba? Amen po ba mga kapatid? Amen. Nasusundan po ba mga kapatid yung mensahe po sa oras po na ito? And tingnan po natin mga kapatid, mabilis lang po tayo. Third, the resurrection hope. Nandiyan pa rin po tayo sa power of Christ. So sabi po sa 1 Thessalonians, do not grieve like the rest who have no hope. Yan po ang kagandahan mga kapatid na tayo ay merong Jesus sa puso natin. We are always have hope. The Lord, after this life, I know kung saan ako pupunta. Meron ba kayo minsan na ganyang kaisipan? Lord, I know there's hope in heaven. Kaya mga kapatid, halimbawang kayo ay nakakaranas na parang napaka-hopeless nyo na wala na kayong parang end of the rope na. Yung tipong meron kang nabalitaan o may nabasa ka o merong naniningil sa'yo, may nag-email sa'yo. Tapos papapasandal ka na lang, wala Lord. Ay, kasama sa props to eh. Pinalagay ko sa di ba parang wala na pag-asa. Wala na. Anong gagawin niyo mga kapatid? Yan yung minsan yung tendency na, di ba? Na may nagagawang hindi maganda yung banta. Dahil feeling nila, wala nang solusyon sa kanilang mga problema. But mga kapatid, there's always hope. Kaya mga kapatid, minsan, pag halimbawang dumarating yung mga, isa naman yung mga, mga pangyayari na may naasahan, Lord, bigyan niyo po ako ng hope. Para hindi ko po ito isipin maghapon. Para hindi po ako mag-worry. Lord, give me hope. Anong bibigyan po talaga sa inyo ni God? Kaya yan po talaga mga kapatid, ang power, ang grace ng Panginoon. Ibibigay niya sa inyo yan sa oras na kailangan niya yan. Hindi nyo man maunawaan ngayon, pero time will come. Or in some point of your life, na God's grace is enough for me. Amen. Right? Hindi man natin kaya, pero kaya yan ng ating Panginoon. So do not grieve like the rest who have no hope. So bilang Kristiyano, yes, it's normal and valid. Umiiyak pa rin tayo. Nasasaktan pa rin tayo. Namamatayin pa rin tayo. Pero hindi po tayo hopeless mga kapatid dahil alam po natin na hindi po final ang libingan. Sabi na po daw batang takot tumawid sa isang madilim na tunnel. So napasin, dilim naman dito. Makatakot. Pero sinabi nung kanyang tatay, anak, hawak ka lang sa kamay ko, trust me. Bakit po, Daddy? Kasi nauna na akong dumaan dito. Alam ko na yung daan na yan. Alam ko na doon sa dulo niyan, merong liwanag na naghihintay. Ganyan po si Jesus mga kapatid. Hindi lang siya nagturo tungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Siya mismo ang unang nagtagumpay laban dito. Kaya nga, I am the resurrection. Diba? Kaya napaka-importante ng message na ito mga kapatid. So ano po ang ating makukuha mga kapatid sa point po na ito? May mga bagay sa buhay po natin na parang patay na. Patay na yung pangarap natin. Sino ba yung mga pangarap dito na give up na? Wala na. Kinalimutan ko na yun.
May mga ganun ba kayo mga kapatid na mga pangarap na feeling nyo wala, patay na? Or kaya sa ministry, na parang nagsisimba naman ako, Lord, every Sunday, pero pag uwi ako ng bahay, pero parang napaka-empty ko pa rin, Lord. Bakit po kaya? Wala man akong kaaway sa church. Bati-bati naman kami dun. Gabdalag ko nga po sila, pero parang Lord, parang empty pa rin ang puso. O namatay na yung passion ninyo dati, talagang ganado kayo na mag-worship kay God. Oh, hallelujah! Diba? Tapos parang ngayon, parang, okay, sige. Sino ba sa leader? Sige, labas muna. Yung mga ganon, di ba? Sino ba speaker? O sige, hindi po makakapunta, may sakit po. Di ba yung mga ganon, di ba? Mga ganon. O kaya mga relasyon ninyo na pilit binubuhay, pero parang ayaw nyo na, pagod na kayo sa relasyon. O even sa inyong faith, mga kapatid. Pero kay Jesus, wala pong imposible. Amen? So kahit 4 na araw ng patay si Lazarus, para kay Jesus, hindi pa huli ang lahat. There's hope. Because He is the resurrection. Amen? Amen. So ang tanong mga kapatid, ano yung namamatay o patay na bahagi ng buhay mo? Na every time na naiisip mo na merong kirot sa puso mo na para mapaputol hininga ka na wala eh, ganun talaga. Meron bang area na sinukuan mo na sa buhay mo? O naniniwala ka bang kayang buhayin ng Diyos? Kung ano man yung mga hopeless situation mo, kapatid. Let's go to the third point and the last point, mga kapatid. The personal call of Christ. At babalikan po natin yung tanong, do you believe this? So ito po kasi yung, mga kapatid, pinaka-importante bahagi ng passage. So hindi lang po theology ang pinag-uusapan dito. Ito po ay isang personal response. And I want you to respond sa message po na ito, mga kapatid. So first, mga kapatid, the personal question. So sabi sa Bible, if you confess, what sabi dan? If you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart. So hindi po tinanong ni Jesus, religious ka ba? Mabait ka ba? Active ka ba sa church? Hindi. Ang tanong, do you believe this? So sabi nga ng verse, if you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart. Because ang salvation, mga kapatid, ay personal. Dati nung bata ako, ang thinking ko, naalala ko one time, yun ang sinagot ko sa aking Sunday school teacher. Sunday school teacher ko. Sabi ko, Kristiyano naman po yun. Tumanggap po kay Jesus yung mga nanay ko at tatay ko. So sa langit na rin po ako. Sabit na po ako doon. Pero totoo, yun talaga pagkakaintindi ko dati. Pero hindi pala yun. So hindi po sapat yung faith ng magulang or faith ng isang pastor. Ang pastor po namin, mabait po yun. Ano po yun? Lagi po akong sumusunod doon. Lagi po akong nag-church po sa church po na yun. O kaya faith ng asawa mo. Kailangan, mga kapatid, personal. Alright? Kasi pag pumasok ka sa heaven, hindi naman pwede magpitpit ka ng iba doon para mapasokin ka. Ano naman, dadamay ka pa? Hindi naman gano'n. It's personal. So pangalawa, mga kapatid, is a personal trust. Sabi doon, trust in the Lord. Yeah. Sabi dyan, with all your heart and lean on your own understanding. So mga kapatid, tanda po natin that saving faith is more than intellectual agreement. Kasi minsan tayo po ay nananampalataya sa isip lang. Kagaya nung lagi ko ilustrasyon, di ba? Naniniwala tayo na nabuhay si Jose Rizal. Diba? Pero hindi ka tatawag kay Jose Rizal para ipagkalog yung pagkain mo mamayang gabi. Jose Rizal, please naman. Gutom na ako eh. Lang ganon, di ba? May ganon ba? Pero naniniwala ka na si Jose Rizal ay nabuhay. Alright? So hindi po yung saving faith, kundi pananampalatayang sa isip lamang. Okay? So hindi sapat na naniniwala akong may Diyos. Sabi nga sa James, James chapter 2 verse 19, even the demons believe at nanginginig pa.
Because ang tunay na faith is a total surrender to God. Sabi nga, trust in the Lord with all your heart and lean not on your understanding. In all your ways acknowledge Him. At siya ang magdadirect ng iyong path, mga kapatid. So mga kapatid, may mga bagay kay Lord na hindi po natin agad naiintindihan. Pero ang faith ay hindi po tungkol sa pag-intindi muna sa lahat. Because ang faith ay pagtitiwala kahit hindi mo pa nakikita ang buong picture. Right? Yes, Lord, naniniwala ako na after this life, makakating ako na sa heaven. Hindi ka pa naman nagagalit doon eh. But you believe na time will come, makakasama mo si Jesus. Amen? Yeah. So parang pagsasakay tayo ng airplane, di ba? Hindi po natin kilala yung pilot. Hindi mo makatropa yung piloto. Basta sasakay ka lang. Hindi natin alam lahat ng control sa aeroplano, pero nagtitiwala tayo. Kaya tayo sumasakay doon. Dahil alam natin na magaling ng piloto at kayang-kaya niyan tayong dalhin doon sa ating destinasyon. So ganito po yung faith natin kay Kristo, mga kapatid. Yan ang sabi, di ba? Si Jesus ang tsuper ng buhay. Ano yung kantang papuri? So hindi man po natin maintindihan lahat, pero ipinagkatiwala mo ang buhay mo sa Kanya. Amen po ba? And lastly, mga kapatid, the personal transformation. Ano po sabi dyan? If anyone is in Christ, he is what? A new creation. So kapag tunay po na ikaw ay may panampalataya kay Jesus, mayroong pagbabago, may bagong puso, may bagong direction, mayroong bagong buhay. So hindi po perfect instantly, hindi po kagaya ng instant coffee na isang lublog mo lang, may inom mo na, di ba? Pero transformed progressively. At baka naman mga kapatid, may ilan po dito na matagal nang nasa church, active sa ministry, at marami pang alam sa Bible, pero hindi pa fully surrendered kay Jesus. At hanggang ngayon mga kapatid, tinatanong ka pa rin ni Jesus, do you believe this? Hindi yung, do you know this? Hindi ganon. Kundi, do you believe this? Sa iyo po sinabi na kanina. So mga kapatid, bilang pagkatapos, sa John 11, so hindi lang po natin makikita dito ang miracle ng pagkabuhay ni Lazarus. So nakita po natin dito kung sino ba talaga si Jesus. Amen po ba? So sa unang point, nakita po natin dito that Jesus is our God. Sabi doon, the great I am, the true source of life. At nakita po natin second point, Jesus has power over death. At walang sitwasyon na imposible sa Kanya. Lahat kaya niya gawin. Namatay na nga, di ba? Binuhay pa niya. So Jesus has power over death. And Jesus calls for personal faith. Yan po yung ating third point. So hindi lamang po knowledge tungkol sa ating Panginoon, kundi tunay na trust and surrender natin sa Panginoon. Amen po ba? At baka naman po mga kapatid, may bahagi pa sa buhay natin na ngayon ay still iniisip nyo pa rin parang nawala na kayo ng pag-asa or marami nang namatay na part ng inyong hope sa inyong buhay. Pwedeng pangarap yan or relationship, ministry, prayer life, or mismong faith natin. Tanging ikaw lang po at saka si God na nakakaalam. Pero I pray mga kapatid na naging malinaw po ang message sa atin ng Diyos sa umaga nito. Sa hapon po na. Amen po ba? Amen. At sa dulo po ng lahat mga kapatid, hindi lamang po ito tanong para kay Martha o sa sino man yung mga kasama niya doon. Kundi ito po ay tanong para sa ating lahat. Kapag po delayed ang sagot ni Jesus, kapag tahimik po siya, na parang Lord, tumatawag niya po kabi-kabila, Lord, yung mga kailangan kong sagutin ng mga tawag. Yung tipong hindi nyo na ma-enjoy. Yung tipong may times na hindi nyo na ma-enjoy ang cellphone ninyo. Diba? Hindi nyo na marinig ang ringtone. May ganun ba sa inyo? Yung lagi nakasilent ang phone. Siya ba nakasilent ang phone lagi sa inyo? Ako lang ba? Diba? May minsan ganun eh, no? At sabihin natin, Lord, please. Kapag tahimik siya, kapag may suffering, kapag may pagkawala,
Actually, kahapon medyo malungkot ako dahil yung isa sa mga mentor ko sa Phibias, minsan nakaka-chat ko pa yan. Natutuwa pa yun sana sa mga kanta ko. Well, nabalitaan ko, ano na. Kinuha na ng Panginoon. Although, masaya naman din ako kasi nga may sakit na rin siya. Pero iba pa rin talaga pag nalaman mo yun. Iba yung lungkot na naramdaman mo. Kapag may pagkawala, kapag parang hopeless na ang sitwasyon, do you still believe sa ating Panginoong Jesus? Dahil ang pagiging tunay po ng Kristiyano, mga kapatid, ay hindi isang religion. Hindi lang po pagiging churchgoer. This is our relationship with the living Christ. Amen po ba? Amen. So the resurrection and the life na hanggang ngayon ay nagbibigay po ng hope, ng new life, at eternal life sa lahat ng naniniwala at tatanggap sa Kanya. Amen po ba? Amen. Dahil po natin tumayo, mga kapatid. So again, ang chapter 11 po ay hindi kwento ng isang taong muling nabuhay. Ito po ay tungkol kay Jesus. There's the resurrection and the life. Ang pagkabuhay po ni Lazarus ay larawan ng mas malaking katotohanan na tayo pong lahat ay spiritually dead because of sin. So maaring buhay po tayo physically, tayo po ay nakakapagtrabaho, tayo po ay nakakatawa, nakakapag-post pa sa Facebook o sa Instagram, nakakapagsimba pa nga, nakakabiyahe pa sa malayo. Pero mga kapatid, kung wala po si Jesus sa buhay natin, we are all spiritually dead. Pero mga kapatid, ang magandang balita po ay hindi po tayo iniwan ng Diyos sa estado na meron po tayo. Maybe before, you are spiritually dead and then someone came to you at kanilang ipinakilala sa iyo si Jesus Christ. Ikaw ay in-encourage niya na tanggapin si Jesus as your Lord and Savior na inyong buhay. And then dumating si Jesus sa buhay mo because alam mo na siya ay nabuhay na walang kasalanan. Siya ay namatay sa cross para pagbayaran ng ating mga kasalanan. At alam mo na sa ikatong araw siya ay nabuhay na magmuli. So as po ito mga kapatid, tandaan po natin that the resurrection of Jesus means the sin has been defeated, the death has been conquered, and eternal life is now available to everyone who believes in Jesus. Amen po ba? Kaya nung po sinabi ni Jesus, I am the resurrection and the life. So hindi lang po siya nagbibigay ng hope after death. Siya po ay nagbibigay ng bagong buhay ngayon pa lang. Kaya mga kapatid, if right now, kung ikaw po ay nakakaramdam na parang confused pa rin na tinanggap ko ba talaga si Jesus as my Lord and Savior o parang passive lang sa akin? Or ikaw man ngayon ay isip mo na matagal na ako nagsisimba, matagal ko nang kilala si Jesus, pero bakit parang doon sa message, parang may kulang pa rin sa buhay ko na kailangan ko tanggapin si Jesus? Iba man sa inyo, tinanggap si Jesus, pero parang feeling ninyo, parang lagi kayo nagda-doubt. At gustong-gusto ninyo na kayo bumalik sa Panginoon, at ngayon inuudyokan kayo ng banal na Espiritu na muli i-resurrender ninyo inyong buhay sa ating Panginoon. So mga kapatid, this is the right time, this is the right moment na kausapin mo ang Panginoon. One-on-one, ikaw lang ang Panginoon. Kausapin ko po siya. Because siya may authority sa buhay mo, kapatid. Sabi nga niya, I am who I am. He is the resurrection and the life. At kayang-kaya kanyang dalhin mula dito, mga kapatid, sa temporary life, papunta sa eternal life. So mga kapatid, this time, tayo po ay mag-meditate sa salita ng Diyos at tayo po ay makapag-usap sa ating Panginoon. I will give you time, mga kapatid. Nasabi po din sa atin, will you trust me
Will you surrender your life to me? And will you accept me as your Lord and Savior? As far as po ito mga kapatid, nais ko po kayong gabayan sa isang prayer. Kung gusto niyo po na, or it's your first time to come here, at marinig po ang message na ito, and meron po sa inyong bumubulong sa inyo na to accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Maaari po kayong sumunod sa aking panalangin. Let's pray. Aming Panginoong Jesus, maraming salamat po. Because you are the resurrection and the life. Patawad po sa lahat ng mga kasalanang nagawa ko. Simula po nung bata ako hanggang ngayon. Patawarin niyo po ako sa lahat ng mga kasalanang aking nagawa. At sa oras po ito, tinatanggap po kita bilang aking Panginoon tagapagligtas ng aking buhay. Simula po ngayon, pumasok po kayo sa aking puso at kayo po pag-control ng aking buhay. Simula ngayon at magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon po mga kapatid, if you want again to resurrender your life, matagal na tayo kayong Kristiyano at gusto nyo uling lumapit sa Panginoon with all your heart, with full surrender. Tayo po'y lumapit sa Panginoon at muli, surrender po natin ating buhay sa ating Panginoon. Pag po tayo mahiyang lumapit sa ating Diyos because our God is a God of second chances. At hindi po tayo bibiguin ng ating Panginoon. Yes, Lord Jesus. Muli po, awitin po natin ito mga kapatid. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulungkot ako. Sabihin po natin sa Panginoon, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita ibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, ay Panginoon. Sabihin po natin sa Panginoon, mga kapatid, ibiguin sa iyo, maglilingkod ako. O Diyos, may buhay. Isa pa sabihin natin, ikaw lamang. Yes, Lord. Ikaw lamang. Yes, Lord. Wala sa that's why we surrender our lives to you. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, ay Panginoon, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita ibiguin.
God. We surrender our lives, Panginoon. Hawakan niyo po aming buhay pa rin kami patuloy na maglilingkod, Panginoon, sa iyo. Kung aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Praise God. Truly po na Jesus is the life and resurrection. At siya lang po ang nag-iisang super ng ating buhay. And now, let's go to the next part of worship, which is the tithes and offering. Why we give today? Some people say, tithing was part of the Old Testament law. Sabi nila, we don't need it now. But here's the truth. Giving didn't start with the law. It started with love and gratitude. Before there was any commands, Abraham gave out of thankfulness. In Genesis chapter 14, verse 20. He wasn't told to. He wanted to. So when we tithe, we keep our hearts humbled. We keep God's work moving. We keep the flow of blessing alive. Tithing breaks greed. Tithing is a form of worship. We humble ourselves, O God, asking, O God, to bless our finances, O Lord. And Lord, sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay, Lord. Lord, this tithes offering, O Lord, is for you, O Lord, for the expansion of your ministry. Lord, pagamitin niyo po ito, O Lord, para sa inyong kapurihan. We entrust everything into your name, O God, sa lahat ng aming mga pangangailangan, O Lord, at sa church na ito, Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. And for our announcement, for our weekly prayer meeting po, every Wednesday from 9 to 10, the venue will be to be announced sa group, and our Sunday service po is 3 here also in Action Hotel, 3 p.m. to 5. May nag-birthday po ba na anniversary or wala naman? Okay. Si Sister Yam po. Sino pa? May nakalimutan ba ako? May anniversary, wedding anniversary. Okay, Sister Yam, may I ask Sister Yam to please come in front po. And may I ask Pastor Jonathan to pray for our birthday celebrant. Shall we sing happy birthday kay Ate Yam? 5, 6, 7. Happy birthday to you. May buhay! Happy birthday to you.
sa kanilang buhay niya, Panginoon. We are grateful sa another year of your faithfulness, sa another year of your goodness. And naniniwala kami, we believe, Lord, that throughout the years, Panginoon, and for the coming years of her lives and days, Lord, you will be still faithful and will always be faithful sa kanilang mga buhay, Panginoon. May you grant her the innermost desire of her heart, Panginoon. And we pray, O God, as she continue to love you, we also pray, Panginoon, that her spiritual life will grow. And I pray, Panginoon, open the path for her life, Panginoon, at makita niya, O Diyos, yung mga magagandang plano niyo sa kanyang buhay, Panginoon. Bless her and her family, kanilang pong anak, si Gian, Panginoon. And I pray, O God, na patuloy niyo silang samahan sa mga darating pang panahon ng kanilang buhay. Naniniwala kami, Panginoon, na hawak niyo ang aming mga buhay, Panginoon, and you are the God who knows what is best for us. And you have the best plan for us. This is all we pray, Panginoon. We declare blessings. This is all we pray. We bless you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Yan. Happy birthday. Yan. Okay. Yan. Worship recider po sa ating next week. Yan. Ang speaker po natin next week ay si Pastor Johnny. Yan. He will be here to exhort and expound the message of the Lord. Yan sa atin. That will be on March 31. Yan. May 31. Nasa March yata. Nasa March. Yan. Worship leader natin si Pastor Olan. Wow. Borga. Yan. And group. Ay, group 5. Ako yun. Wala ako nun. Hindi ba? And this week is we are in holiday on this country. So, i-announce po na i-postpone po muna natin yung ating meeting service for you to have time with your families and to have moments to remember. Nakasama rin. Pero po, para po, you can enjoy the family bonding, this and that. So, normally po ganun po kasi ginagawa natin. But pag may Eid holiday, we postpone and yung mga na yan yung gawa. Though, sa 27 is birthday ni Kuya Brian, asawa ni Ate Bianca. I-ano na natin, sa next, sa first week of June na lang po tayo wish. So, yun po ay utos ng aking asawa. Sabi niya gano'n. So, though hindi natin na celebrate yung birthday ni Kuya Brian sa Wednesday, ano po tayo? On the following week tayo. Yan. So, yun lamang po. Shall we all stand? And let's sing the doxology. And we will go in prayer. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above in heavenly halls. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Salamat dakilang Diyos that you are the resurrection and the life. Panginoon, naniniwala kami na kayo ay Diyos at Diyos na buhay, Diyos na totoo. At maging ngayon, Panginoon, you are preparing a place for us. You are doing something wonderful and beautiful para po sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, we trust you. We believe in you. At dahil dyan, Panginoon, kami po ay may pag-asa kung sakali man kami wala na dito sa lupa. Salamat po sa assurance na ito, Lord. You are the God who give what is best for us. And you are the God who do what is best for us, Panginoon. Ang aking po padalangin sa aming iglesia, sa bawat kapatid na nandito ngayon, Lord, sa darating po na isang linggo, I pray that you will be with us always, Panginoon. Sa bawat steps ng aming buhay, sa bawat lakad namin, Panginoon,
sa bawat decision making namin, Lord. May you give us wisdom and may you give us understanding, Lord. May you direct us to your path, Lord. May we walk according to your righteousness, Dakilang Diyos. And we also pray, Panginoon, for healing of our brothers and sisters who are sick. We pray that they will continue to receive your power, Panginoon. May you bless, O God, the food, the medicines, and all the treatments that they're undergoing, Lord, so that their bodies once again will be restored in a full and 100% good health, Panginoon. May they experience your loving power, transforming lives, Panginoon. And may we experience all, Panginoon, yung kabutihan niyo sa aming buhay. Lord, we entrust to you the situation of this region. Thank you, Lord, for the peace treaty, Panginoon. Thank you, Lord, that there are no more warnings about taxes and that, Lord. We continue to trust you, Panginoon, that you are doing mighty acts and you are, Panginoon, kinakausap niyo po, Panginoon, personally ang mga taong involved na magkaroon po ng long and lasting peace plan for this region, Panginoon. Thank you, Lord. We pray for the church, Panginoon. Marami pong minsan nangihina, nagdulupaypay, Panginoon, napapagod. But Lord, the strength coming from you, the joy of serving you, Lord, is our strength. And you never fail, Panginoon. I continue to pray that you would raise up more workers, faithful people, reliable people to work and to be a leader, to serve you on this church, Panginoon. Give us also the courage and boldness, O God, to invite people, to bring people much more closer to you, Lord. To share your message of salvation to others, to bring back these people, Panginoon, who are lost and away from you. Maraming po salamat. May our lives, O Lord, be a mighty tool, a very useful tool, Panginoon, for the expansion of your kingdom here in Rasaltena. And also we pray, O God, Panginoon, that you would bless our work, our companies. And as we have these blessings, Panginoon, we can also bless other people. We can bless the church. We can be generous, Panginoon, and give joyfully coming from our heart, Panginoon. Salamat, Dakilang Diyos. I pronounce blessings sa bawat isa. I pronounce blessings sa bawat family na nandito ngayon. I pronounce blessings sa bawat goals namin. And I pronounce blessing, Panginoon, sa bansang ito, Lord. Maraming po salamat, Dakilang Diyos. We entrust to you the rest of the week. We entrust to you the rest of our days. This is all we pray. In the mighty name of Jesus. At ngayon, mga kapatid, malaya po nating tagapin ang napakayamang pagpapala at biyaya na nagmumula sa ating Amang Diyos. Ang pagpapatawad at pagliligtas, maging paglilinis ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng banal na dugo ng Panginoon Kristo. Tagapin din po natin ang kaaliwan, pakitipisan at paggabay ng banal at santong Espiritu mula pa noon, ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Yan. Maraming po salamat, mga kapatid. God bless you po sa inyong lahat. Yan. Lapit po kayo dito and we will take our group pictures.